Ayan, so ito yung bahay mismo ni Dr. Jose Rizal. Napaka-edad na itong karwahe na ito. Sobrang tagal na itong papel na to. Dito siya tinuturuan sa lugar na ito. Ito yung mga kapatid ni Dr. Jose Rizal. Tapos itong sahig, kung makikita nyo, talagang ano siya, lumang-luma na. Kaya ito giligan. Yan. Grabe, napakatibay ito. Napakatagal na itong bagay na ito. Hanggang ngayon ay nandito pa rin. Ito yung mga ginagamit nung sinaunang panahon. Makikita nyo talagang itong mga semento, sahig. Sinauna talaga. Tapos ito yung banga. Tapos ito ay yadyaran. Ito yung kaldero. Grabe. Grabe ang kaldero na, no? Napakakapal nito. Tapos ito yung kawali. Grabe, oh. Kutsara nila, yan. Sipit. Tapos may tagtaran pa. Ito yung mga lagayan nila ng kung ano-ano. Grabe, oh. Ito pa yung mga plancha. Talaga makikita mga sinuunang panahon yung mga ganitong style. Ito yung labas. Grabe, ganda. Okay, good day sa inyong lahat at ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna na kung saan nga ay makikita natin dito ang lumang bahay ni Dr. Jose Rizal. Yan yung ating ikutan ngayon kung ano yung makikita natin sa loob. Tingnan natin kung ano ba yung mga mayroon dito sa loob ng lumang bahay ni Dr. Jose Rizal. So ito yung bahay mismo ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Nandito tayo ngayon sa parting likod ng bahay na ito. At ito nga yung area dito sa parting likod. Ayan, ito yung parting gilid. Napakaganda ng bahay na ito talaga, oh. Ayan, oh. Tapos dito sa labas, makikita nyo napakaraming bandera ng Pilipinas. Talagang masasabi natin na isang lugar ng pambansang bayani itong lugar na ito dahil itong mga watawat ay nagkalat nga ito sa gilid ng bahay mismo ni Dr. Jose Rizal. Ayan, talaga namang buong buo pa itong bahay na ito. Dahil itong bahay nga ito ay itinayo originally 1848 pa ginawa itong bahay na ito. 2025 na. So napakahabang panahon na nakatayo itong bahay na ito. Halos nasa 177 years na itong bahay na ito. Pero ganun pa man ay siguro hindi na rin original yung ibang mga parte dito dahil siyempre sa katagalan ng panahon ay nasisira din yung mga ibang parte nito. Tapos dito may balon. Balon dito napakalalim. Marami siyang pera na nakasilid. Siguro mayroong mga naguhulog dito, nagwiwis, no? Ito yung isang balon na sobrang tagal na. Ayun, Batang Rizal. Papasok nga tayo dito. At dito pa lang sa bungad, makikita natin ito. Karwahe, no? Yan, no? Grabe, no? Napaka-edad na itong karwahe na ito. Ito yung entrance natin, pasukan. Ayan, dito pa lang. Meron pala ditong donation, no? Dito merong revolto, no? Wow, grabe. Yun, no? Grabe, oh. Ito pala yung mga sulat ni Dr. Jose Rizal, no? Ibang klase, oh. Grabe, so sobrang tagal na itong papel na to. Halos inaanay na, oh, napupunit na yung iba. Tapos meron pa dito, oh. Babae ito, babae. Siguro ito yung nanay ni Dr. Jose Rizal. Ang daming nakasulat. Pero pagkahaba-haba nito, pagbabasahin pa natin.
Yun, dito siya tinuturuan sa lugar na ito. Ilaw lang, ilang para. Solidad. Ito yung mga kapatid ni Dr. Jose Rizal, no? Hanggang sa magulang. Nandito siya, sunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Dami. Ay, so nakalamit na dito yung kanyang mga isinulat, no? Tapos itong sahig, kung makikita nyo, talagang ano siya, lumang-luma na, oh. Sinauna talaga. Tapos nga itong pader, kung makikita nyo, yan, tapal-tapal na siya. At sa pagkakaalam ko, itong sahig o pader na ito ay gawa daw sa apog at bato. Kaya napakatibay din yan. Ayan, ito yung disenyo ng kanyang bahay. Oh. Ganda. Tapos meron pa dito, parang barbell to, ah. Semento to, ah. Saka ito, parang pamalo sa ano, no, pambayo sa palay. Oh, baka ito gilingan. Yan. Grabe, napakatibay nito. May bintana rito, kita yung highway sa labas. Napakaraming mga naka-display, mga nakasulat, yung mga history. Napakarami nito. Pag babasahin natin, abutin tayo maghapon. Pa sa bubog, picture ni Dr. Jose Rizal, no? Ayan, ito yung isang gilingan, no? Ayan, no? Ito yung gilingan ng palay malamang. O anumang ginigiling pwede rito. Grabe, no? Siguro bakal o simento. Para siyang bakal. No? Bakal nga ito. Napakatagal na itong bagay na ito. Hanggang ngayon ay nandito pa rin. Ayan, ito yung halo, yung pangbayo ng palay, no? Pangbigas. Oh, grabe, tibay nito. Ano kayang kahoy ito? Tingin ko napakabigat, eh. Tapos ito pa, oh, talagang ito yung mga ginagamit nung sinaunang panahon. Ewan nga ba kung ano nga ba yung ginigiling dito. Lalagyan mo siya, siguro mais, no? Gigilingin, lumulusot dito yung mais, iikot yan. Pag durog na, lumalabas naman siya dito. Yan. Tapos dito, mayroon pang damit. Ayan, oh. Ito pala ay damit na kamison at lunti ang kimona na pagmamay-ari ng mga Rizal. Ito, napakatibay nitong mga damit na ito. Talagang pag sinaunang mga tela ng damit, napakatitibay nito. Hindi mga katulad ngayon. Mga made in China, no? Ito, grabe, napakatibay niya. Ito, yung tatay ni Dr. Jose Rizal at siyempre yung kanyang nanay. Tapos itong sahig ay makikinig nyo, naglalagatukan dahil may tao sa itaas. Dahil itong sahig na ito ay gawa sa kahoy. Yan, pumapyait siya kapag may naglalakad. Libreta, no? Sidula at mga resibong galing kay Jose Alsona, kapitbahay ng mga Rizal.
mapa rito. Ito, mga ibon sa ginunita ni Rizal. Okay, ito. Kalaw, ito yung ibon na kalaw. Tapos, meron pa rin dito. Sa patilyang gawa ni Leonor Rivera, 1882. Wow. Malalalim yung mga Tagalog, no? Sa patilyang gawa. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin. Ayan, mga art, oh, ang gaganda. Ito yung mga aklat ni Dr. Jose Rizal, oh. Ayan, talaga napakarami rito. Teodora Alonso. Karunungan. Ayan, talaan at resibong may orihinal na perma ni Trinidad Rizal. Okay, oh. Record book. Dunya Training. Original signature of Doña Trinidad Rizal. Wow. Napakaganda ng mga sulat. Pero yung mga ganitong sulat, ito ay yung mga style na sulat na ito, mga sinauna talaga. Dahil yung nanay ko, ganito din siya sumulat. Ayan, yung mga dugtong-dugtong. Ayan, ngayon ay aakit pa tayo sa second floor. Dahil tayo ay nasa ground floor pa lamang. Okay? Makikita nyo talagang itong mga semento, sahig. Sinauna talaga. Oh. Saka itong barote. No? Yan. Ito na, mga gawa sa kahoy. Hindi ko lang alam kung anong klaseng kahoy ito. Wow. Grabe. Yun, oh. Ang ganda ng loob. Sa sahig pa lang ay talagang sinaunang panahon, no? Sinuunang panahon ay ang mga bahay natin ay mga sahig, mga kahoy, mga tabla. Kapag ganito ang bahay mo nung unang panahon, masasabi mong mayaman ka na. Oh, ito pala isang kusina, oh. Wow, grabe. Tapos ito yung banga, oh, nalagayan ng tubig. Napakasarap ng tubig dito. Malamig dahil kahit mainit ang panahon, ang tubig dito ay malamig. Tapos ito ay yadyaran ng mga Ricardo, no? Ano? Yadyaran na lata siya na binutas-butasan lang din ng pako, no? Yung mga katulad ng mga ginagawa namin nun. Pag mayroong lata na sardinas, bubutas-butasan mo ng pako, yan, isa na siyang yadyaran ng kamuting kahoy, mga Ricardo, mga ganyan. Tapos ito yung baon ng niyog. At ito yung, ano kaya ito sa ginagamit? Siguro sa mga pangsigpaw ng mga bula, no? Sa mga niluluto. Ito yung kaldero, grabe. Grabe ang kaldero, no? Napakakapal nito. Oh. Bigat siguro nito. Tapos ito yung mga dikdika ng mga luya, paminta, kung ano-ano. Oh. Bakal din yan. O semento. Ito yung tinatawag na abuhan sa probinsya. No? Yung mga kung tawagin ay tongko. Tapos ito yung kawali, grabe, oh. Tapos yung panghalo nila, ito. Grabe, oh. Bakal talaga to, eh. No? Ito yung initan ng tubig, pangkapihan. Tayo sa mga kutsara nila, yan. Doon sa probinsya ay halos mahilig gumawa yung tatay ko ng mga ganitong kutsara. Hindi ka nabibili ng mga katulad ngayon, mga kutsara, mga panghalo. Sa amin, una, ito na yung ginagawa rin ng tatay ko. Baon ng niyog, tapos kawayan, tapos yung uway, pantali, para maging isang kutsara. Ito, sipit. No? Gumamit din ako niyan, sipit niyan. Pati ito, pambuga dito sa
apoy. Ito, grabe itong takorina ito. Kakaiba. Tapos itong bilao hanggang ngayon, buo pa rin. Yan o. May basket pa. Tapos may mga banga-banga dito. Kaya makikita mo yung labas. Dito sa parting kusina. Tapos may tadtaran pa. Grabe no. Eto. Ano nga ba to? Hindi ko alam ang tawag dito kasi hindi ako nakagamit ng ganito eh. Yan. Tapos ito yung mga lagayan nila ng kung ano-ano dito sa kusina. Pinakang rep nila no. Pero hindi pwedeng lagyan ng yelo. Yung taguan lang ng mga pagkain, no? Mga ulam, yung mga lulutuin. Diyan siguro yan nilalagay. O lagayan ng palay. At may bilao. Yan, yung mga bayong. Ito pa yung kayuran, no? Grabe, oh. Ang baba naman itong kayuran. Ito pa yung mga plancha. Yan. Meron din kami yan. Nakagamit din ako nito. Hindi ko lang alam ngayon kung nasaan na. Yan. Grabe, oh. Pero mo, ginawa itong bahay nito ay 1848. Ngayon, nakaakyat tayo dito para tayong bumalik sa sinaunang panahon. Dahil nakikita natin itong style ng sinaunang panahon. Yan o. Grabe. May lamisa pa. Ito yung mga ilang gamit o. Wow. Tapos yung mga kutsara. Ayan o. Maliliit yung mga kutsara. Yung mga kutsara ng mga pambata. Yung mga mangkok, hawong. Tawag sa amin, plangganita, yung mga lagayan ng kanin. No? Yan. Yan ang mga mug. Kapihan. Tapos ito yung bote, oh. Tapos meron pang mais, no? Lagay ng mga buto-buto. Ano naman, oh. Gandang tingnan. Tingnan mo, itong mga bintana, napakalaki. Tapos itong mga, gawa sa kapis, no? Ito mga ito. Maliwanag dito sa loob kapag ganito yung ginagamit, no? Talaga makikita mga sinaunang panahon yung mga ganitong style. Ito yung labas. Grabe, ganda. Napakasarap tumira pala dito. Ito, formal dining area. Ito pala yung dining area. Haba ng lamesa. Tapos dito sa salamin, napakalaki ng salamin, no? Kaganda. Girls bedroom. Okay. Ito naman yung tulugan ng kapatid ni Dr. Jose Rizal na babae. Makikita nyo. Ito yung mga cabinet. Meron pang tawag natin dito yung yung makina ng pagtatahi. Ganda. Ngayon, iniikot nga natin itong loob ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Dahil ngayong December 30, ay yun yung araw ng kanyang kamatayan. Namatay siya noong December 30, 1896 sa Luneta Park, no? Sa pamamagitan ng firing squad. At sa kadahilanan nga daw na napagbintangan sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Yan o. Grabe o. At kung susumahin mo noong 1896 hanggang ngayon, ay nasa 129 years na yung kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Tapos to? Para siyang lababo ang style, no?
Rotary. Grabe. Ito yung kwarto ni Dr. Jose Rizal nung mga maliliit. Nung maliit pa siya, dito yan natutulog sa lugar nito. Boys bedroom. Yan, kung ano-anong tawag dito sa bagay na ito. Antitibay nitong mga gamit, mga antik na talaga to eh. Ito naman ay kwarto ng magulang ni Dr. Jose Rizal. Yan, ito yung tulugan ng mag-asawa. Grabe yan. Ang ganda. Talagang yung mga bagay nito antik na. Sobrang antik. Kita mo naman yung side. Grabe. Meron pa rin dito sa kabilang building, no? Yan, mga larawan ni Jose Rizal na naka-formal na kasuotan. Medyas na yari sa lana at kalsador na gawa sa garing na pagmamay-ari ni Jose Rizal. Grabe itong medyas. Mayroong bolto dito. May payong pa. Ito yung chaliko ni Dr. Jose Rizal. Grabe oh. Ito mo naman ang itsura oh. Grabe, napakatibay. Ibang klase. Yung mga tela ng una no. Maliit din pala si Dr. Jose Rizal no. Makikita nyo itong damit, maliit lang siya. Kasi nung mamatay siya, nasa 35 years old eh. Revolto. Ito pa. Formal na jacket ni Dr. Jose Rizal. So ito naman yung jacket ni Dr. Jose Rizal. Oh. Ibang klase rin. Ayan, mga sombrero. Ito yung hat ni Dr. Jose Rizal na lalagyan nito. Lalagyan nito. Siguro ito yung sombrero na nung binaral si Dr. Jose Rizal. Kasi ganito yung kanya sombrero. Ang taas pala ng ano nito. Taas ng pagkagawa, no? Ito, lagayan siguro to. Pinakang-box niya itong sombrero. Yan. Grabe, nakikita pa natin. Para siyang balat, no? Mga larawan ni Jose Rizal habang siya ay nasa Europa. Ito, libro pati, oh. Album pala to ng mga larawan ng mga lugar na pinuntahan ni Dr. Jose Rizal. Makahulugang susi. Susi. Biruin mo Ito yung susi nung unang panahon. Yan. Makikita mo, ganyan ang susi nung unang panahon, no? Kakaiba. Ang laki. Ito. El Filibusterismo, 1891. Yan. Yung mga sinulat ni Dr. Jose Rizal. Pakadami. Noli me tangere. Mga obrang sinulat ni Jose Rizal. Yun, may pera dito. Donate ni Dante Tolentino. Ito yung mga sinuunang pera. Yan. Pagkakalam ko, may pera pa kami yan eh. Mga naitago, mga ganitong klase. Pera ng magulang ko. Mga medalya, oh. May t-shirt pa. Ito yung long john, no? Damit na pang ilalim ni Dr. Jose Rizal. Damit pang ilalim.
pantalon to eh. Yun, oh. Parang sa ngayon, yung mga ganito ay yung mga pantulog natin. Ano nga ba tawag doon? Pajama, no? Yan. Grabe. Ito pa, chaleco pa rin. Pantalon at formal na chaleco ni Dr. Jose Rizal. Parang ito yung ano yung suot niya nung siya ay binaril. Oh. Parang ito nga siya.